Good day guys, and welcome ulit sa ating channel for today's video. Honda XR125 Carb. Ito daw ay nagkaroon ng problema ang kanyang makina guys. Ito daw ay nagkaroon ng parang magaspang na tunog o tunog connecting rod, sabi ni owner. Siyempre kailangan natin palandarin ang kanyang motor para marinig natin kung anong tunog meron ang kanyang makina. Let's go! Sa akin guys, ang tunog ng kanyang makina ay para siyang side bearing, no? Pero ang hatong libusing ay connecting rod. At ito din ay nagkaroon ng puting usok, no? Check natin yung kanyang muffler mamaya. Meron ding problema ang kanyang cylinder block guys, no? Kasi nagkaroon lang siya ng puting usok. Ang gawin natin ay baklasin natin ang kanyang cover. Tanggalin natin ang kanyang muffler at ang kanyang carburetor para may step by step natin ang pagtanggal ng kanyang block at saka head. Ay syempre, para mapabilis ating trabaho guys, ay magicin na natin. So ito na, na-magic na natin ang kanyang carburetor at ang kanyang muffler. Ang next ating gawin ay tanggalin natin ang kanyang cylinder head. Tanggalin mo natin yung 4 na nut ng kanyang cylinder head guys. Yung magkabalaang nut. Pagkatapos tanggalin natin ang kanyang 2 stud bolt sa tagiliran. At tanggalin natin ang kanyang camshaft sprocket. Next naman ay ang kanyang cylinder head. Sikwatin natin. Kita nyo ba yan guys? Bago ang kanyang block. Ang sabi ni Bossing dyan po ay genuine. Kakapalit lang ni Bossing yan last year at umusok na naman ang kanyang motor. So, kita natin ang kanyang combustion chamber. Mauili-uili na siya at napakulay itim. Indikasyon yan na nagbawas na langis ang kanyang makina. Yun, ang kapal ng carbon deposit sa kanyang cylinder head. At silipin natin ang piston ng kanyang block guys, para makita natin ang sitwasyon. So yun, mauili-uili na ibabang bahagi ng kanyang piston at makapal na rin ang carbon ng kanyang piston guys. Kita nyo yan? Yan po ay oil. So dyan pa lang alam na natin na mayroong gas-gas ang kanyang block sa ilalim na bahagi. May panahon ito na maliit na lang oil ng kanyang makina, kaya nagagasgasan ang kanyang block. So natanggal natin ang kanyang chain guide, iangat na natin ang kanyang block at i-check na natin ang sitwasyon ng kanyang liner. Sa part nito guys, unahin natin silipin ang ibaba na bahagi. Yun, mayroong mga pinong-pinong mga hairlines. Indikasyon na yan na dyan dumadaan yung oil sa kanyang makina. Kung bakit naroon ng oil sa ibabaw o sa ilalim ng kanyang piston. Sa ibabaw na bahagi ng kanyang block guys ay goods naman. Hindi masyadong makita natin yung mga pinong hairlines. Ang marami talaga is sa ibaba na bahagi. Kasi yan po ang unang matatamaan talaga pag malit na lang oil sa ating cylinder block. Maaaring din ang ibabaw ang pinaka-worst talaga. Pero sa case ni Bossing is nasa ibabang bahagi ang may gas-gas. So tanggalin natin ang kanyang lock. So yan po ang kanyang lock. Tanggalin natin ang kanyang piston. At i-check na rin natin ang sitwasyon ng kanyang piston guys. Kung pagmasdan nyo ang kanyang piston ay wala kayong makitang gas-gas. Yun sa ibaba rin walang gas-gas. Goods pa kanyang piston, pero kailangan nating i-rebore ang kanyang cylinder block kasi nandoon ang problema sa kanyang block. Meron siyang gas-gas ang kanyang liner. Mahal pa naman ang original na piston na sa mga 1.8 plus. Kasama na rin ang kanyang piston ring. So shout out muna kay Bossing. Salamat sa tiwala boss at sa akin mo pinagawa ang inyong motorsiklo. So check muna natin ang side play ng connecting rod ni Bossing. Tanggalin natin ang ating basahan. So, check muna natin ang side play. Kasi, ang hatol ni Bossing ay connecting rod daw. Before pinagawa ni Bossing ang kanyang motor sa atin, pinadiagnose muna niya ito sa kanyang soki na mekaniko. Ang hatol din is connecting rod. At meron ng budget si Bossing pang connecting rod. Pero kung pagmasdan nyo guys, side play lang. Malaki lang ang side play ng kanyang connecting rod. Pero wala siyang ganong
tunog na marinig mo sa ibabaw na bahagi. Yung side play lang. Pero problemado pa rin kapag malaki ang side play ng ating connecting rod. Pero para sa akin, may problema ang kanyang side bearing guys. Pero part na rin yan kapag nakapalit tayo ng connecting rod, automatic magkapalit din tayo ng side bearing. So since nakita natin na problemado rin ang kanyang connecting rod, kailangan natin ibaba ang kanyang makina at doon na natin biyakin sa labas para makita natin ang sitwasyon ng kanyang side bearing at mga dapat natin palitan sa kanyang motor. So since ang gusto ni bossing ay genuine guys, no, genuine na connecting rod ang bibilhin natin. A few minutes later. So ito na guys, nababa na natin ang kalahati ng kanyang makina. Nabaklasan natin ang kanyang clutch at ang kanyang stator. So ang natitira na lang is dalawang crankcase sa gitna at itong crankshaft assembly natin. So napil ko talaga guys na malaki na ang side play ng kanyang connecting rod. So hindi natin tanggalin ang mga bolt na dapat tanggalin para mahiwalay na natin ang dalawang crankcase shell. So ayan, natanggal natin ang mga bolt at pwede natin paghiwalayin ang dalawang yan. Ang budget ni bossing guys sa pagpalit ng ating connecting rod kasama na ang dalawang side bearing at genuine na connecting rod ating balhin, labor at saka materials at babayarin natin sa machine shop pag palit ng connecting rod ay 5,000 pesos. So yun, nayangat na natin ang ating crankcase shell at nasa kabila yung crankshaft assembly natin guys. Doon natin siya kukunin, pupukin natin yan kaunti para matanggal natin yan. Yun, natanggal na ating crankshaft. So check na natin ang side play ng ating connecting rod at pati na rin ang kanyang tunog. So ito na ang ating connecting rod guys. Sa ang motor ni bossing guys ay before natin makalimutan, yan po ay 7 years na po sa kanya. Wow! At siya mismo ang first owner ng kanyang motor. Tunog check. Wala eh. So yun nga guys, no, may tunog na ang kanyang connecting rod. Automatic magpapalit na din tayo ng dalawang side bearing niya. Kasi yan po talaga ang aking suspetsya, yung dalawang side bearing na yan. Kasi iba po yung tunog ng connecting rod at tunog ng side bearing. At mas maigi na rin na ipaparibor natin yung cylinder block ni bossing guys, no? Para makatipid si bossing sa lever. Kasi kapag binaklas natin ito at connecting rod side bearing lang papalitan natin at natin ipaparibor ang kanyang block, madodoble ang gastos ni bossing. Mas maganda iparibor natin yun para wala tayong pagdudahan pa kung sakaling ma-assemble natin ang kanyang motor at may lalabas na kakaibang ingay na hindi akalain natin natutunog. Dala ni bossing ang kanyang stock na block guys, no. Ito yung mga 6 na taon na block niya before siya nagpalit ng block na tinanggal natin. So nakapag-decision si bossing na iparibor niya ang stock na block na ito. Ito po ay never pang na-ribor. Kung sakaling iparibor natin, ito po ay 0.25 na piston ang gagamitin natin. At syempre, pina-check din ni bossing ang kanyang primary kasi parang slide na rin. Yun, no? Hindi nga nagkamali si bossing kung bakit nagkaroon ng slide ang kanyang motor. Kasi nagkaroon na siya ng groove ang kanyang primary clutch. So, next budget ni bossing is bibili siya ng bagong primary clutch na genuine. Pati na rin clutch yun guys, manipis na rin. Pero, patch pa rin ito. Ox pa rin ito kasi mayroon pa siyang lining na titira. Pero, ang pwersa ni bossing ay apektado kapag ito ay may kayon na ang kanyang primary clutch. So, para masimulan natin ang trabaho ay pupunta tayo sa bayan, maghanap na ng genuine parts na connecting rod, dalawang side bearing, at syempre, ipapamasin shop natin ang kanyang connecting rod. 2 hours later. Andito na tayo sa machine shop. Kakabili tayo ng bagong connecting rod, yan po ay genuine at naghalaga ng 2,100 pesos. Pero nabili ko lang siya ng 2,000 guys. So ngayon, ito yung laman ng ating original na connecting rod guys. Yan po ay isang genuine, no? All set na po yan. Kasama lang kanyang crankpin, stick bearing at saka con rod. Okay. Nandito na sa machine shop para makapalit din ng dalawang side bearing na 6322. So dala po ang dapat natin palitan sa mga side bearing. Mas maigi kasi na dalawa. Kasi ito yung suspetsa ko na issue na parang tunog glancing sa loob ng kanyang makina. Parang nag-vibrate sa kanyang clutch.
So sinala na ating crankshaft para matanggal ang kanyang dalawang side bearing. So ito na guys, natanggal na ang dalawang side bearing. At natanggal na rin ang kanyang connecting rod. So check natin yung pin. So yun, klarong-klaro ang pin guys. Meron na siya mga imaginary na guhit na palatandaan na ito ay may problema na ang ating crank pin. So ito talaga pinaka-issue guys. Ito yung stick bearing niya kasi malaki na ang side play ng ating connecting rod. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon na parang nag-vibrator sa loob ng ating makina. So itong kanya connecting rod is goods naman kung titingnan natin siya. Pero kung tutukan mo siya ng maigi is meron siyang mga imaginary na guhit. Para tandaan na rin niya na may tama na rin ang ating connecting rod. Yun no. So naisa lang ng ating bagong connecting rod guys sa kanyang counterweight. At naikabit na rin ang ating bagong connecting rod guys. So maganda na rin ang ikot ng ating buong crankshaft. Ang kulang na lang is may kabit ang dalawang side bearing natin para mabalik na natin siya sa kanyang makina. So yun, kompleto na guys. Naikabit na lahat, dalawang side bearing at goods na rin ang side play ng ating bagong connecting rod. Since okay na ang ating bagong connecting rod at dalawang side bearing, balik na tayo sa ating bahay para makabit na natin sa kanyang makina. 1 hour later. So ito na guys, nandito na sa ating bahay. So ngayon nagkaroon ng problema, malakas ang ulan sa labas, kaya sa loob natin siya i-assemble no. So andito na ang ating mga pisa. So yan, basa-basa pa yung sahig natin. At ikabit na natin. So sa unang pagkabit ng ating makina guys, unahin na natin ikabit ang ating crankshaft assembly. So gagamit mo tayo ng butin para mapaluwag natin ang ating cranky shell at mabilis natin mag-shoot. Kilometer ka pa hindi, may hindi na siya. Doon na kayo. So pagkatapos ito guys ay ilagay na natin ang ating crankshaft. Pag ma-feel na natin na medyo mainit na ang ating makina. Okay. So lagay na natin. Yun. Ganyan ka advantage kapag binagal na natin siya guys gamit ang ating butin. Iwas stress sa ating crankshaft at iwas disalign kapag pinupukpok natin siya. Now next natin gawin is maglalagay na tayo ng gasket oil o liquid gasket, mighty gasket, kahit anong gasket. Ang importante is maglalagay natin ng gasket. Both crankies is maglalagyan natin guys. Tapos natin maglagay ng gasket oil sa ating crankcase ay ikabit na natin ang ating dalawang cranky shell. Medyo nagabihan tayo guys no, kasi nga is grabe, sobrang traffic sa syudad kanina. At matagal ko na rin itong nagawa na video, kaya lang guys is ngayon natin siya na edit, kaya ngayon natin siya ma-upload ang ating part 2 update sa Hyundai Staria 125 actual na tunog side bearing connecting rod sa kanyang makina. So nakabit na natin ang dalawang cranky shell guys. Yan. Goods na rin ang ikot ng ating crankshaft assembly. So ilagay na natin lahat ng mga bolt at ibang parts na kulang sa kanyang makina. Then natin step by step ang pag-assemble ng kanyang makina guys. Dahil na rin is hapon na at syempre malakas ang ulan sa labas. Ang importante is may kabit natin ang lahat ng pista ng kanyang motor. So ito na yung kanyang piston, yan po ay Rebord 25. At ang ginamit natin block is yung original talaga na block guys. Simula na itong nabili ng kanyang motor. So magpapalit din tayo ng bagong valve seal kasi umuusok ng kanyang makina. At tapusin natin ang pag-aasin. So ito na guys ang previous na ating buong makina. Pagkatapos natin ma-assemble, goods na, all goods na. Ready na ikabit sa kanyang chassis para marinig na natin ang tunog ng kanyang makina kung goods ba ang ating pag-assemble. A few minutes later. So yun nga, nakabit na natin ang ating makina sa kanyang motor. Siyempre kailangan natin i-compression check para marinig natin kung goods ba ang compression ng ating piston. Since goods na ang compression, goods na. Ang next na gawin is ikabit na natin ang ating spark plug para marinig na natin ang unang andar ng ating makina nang walang tambutso. So, di mo natin ikabit ang tambutso guys para makita natin ang unang sabog ng kanyang combustion kung meron bang usok, wala. Kapag wala,
Being goods ang ating pag-assemble ng kanyang makina. Kung mayroong usok, yun ay sa kanyang muffler na lang. So, andar natin ang motor. Punan natin ang kanyang susi. Let's go! Ang ating pag-assemble guys, check natin ang oil passage ng kanyang cylinder head kung mayroon ba itong daloy na oil papasok sa kanyang cylinder head. Kapag wala, back job, may problema ang ating oil pump. Since okay naman at may tulo naman na oil, ibig sabihin maganda ang pagkabit natin sa kanyang oil pump. At goods na ang ating daanan ng oil papasok sa ating cylinder head. Ito ay napaka-importante sapagkat kapag hindi natin na-check o nabarahan ang oil passage, masisira ating ang cams at rocker arm sa loob ng ating cylinder head. So good, since gusto niya, kailangan natin ikabit ang kanyang muffler para sa tinalin ng ating andar. Since narinig natin ang unang andar ng ating makina, ay kabit na natin ang kanyang stock na muffler. Yun, ay kabit na natin guys, no? Goods na. So, kailangan natin paandarin ang kanyang motor uli. Kung mayroon bang pagbabago sa kanyang makina. Before natin paandarin ang kanyang motor, iparinig ko muna sa inyo ang tunog ng kanyang makina. Hindi pa natin ito binaklas o inabuhin. Ito yung tunog ng kanyang makina guys. Pagkatapos sa palitan natin ng side bearing, connecting rod at maparibor natin ang kanyang motor. Let's go! Yun o, balik brand nyo na ang tunog ng kanyang makina guys. Meron siyang tak-tak-tak, normal yan sa mga Honda. Halos lahat ng meron yan. Goods na at wala na parang nagbe-vibrate o cleansing sa loob ng kanyang makina. Oh my God! Pa natin kay Busing ang butas ng kanyang muffler guys para marinig natin talaga ang tunog ng kanyang makina kung mayroon itong vibration o cleansing. Yun o, tapos na nating mapaandar ang motor ni Busing at medyo nagabihan tayo guys. No? Ang importante is makuha ni Busing ang kanyang motor at mapauwi siya sa kanyang bahay. Yun naman guys, salamat po naman kayo. Maraming salamat at syempre see you sa next video. Ride Jeep, God bless. Ayos.